Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi mga ka-heartbeat. Siyempre, ito po ang programa para sa mga mangmang. Utak ba yan ng war freak pag hindi umayon sa kanilang opinion ang iba at tawag ng tawag sa iyo ng ibang pangalan gaya ng Lord. Welcome sa #1 news and commentary program na nagtatanggol sa karapatan ng mga magsasaka. Walang kokontra sa... Kontrabando! Sa ulo ng mga namamagat, nagnana ng balita. Taxi driver, ipinakita ang ratbu sa dalagang pasahero. Huwag ganun, tol! Dahil kami ay walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan, at serbisyong totoo lamang, may bago tayong analyst na loyalista ng mga Marcos. Meron! para balanse naman. Balanse. Yan, it's about time. Sa palakasan, ang tip ni Bart kung kanino magandang pumusta sa laban ni Pacquiao at Bradley sa linggo. At sa ating komentaryong kupal, hihimayin at bubusisiin ng ating security and counter-terrorism expert ang kakupalan sa nangyaring pag-disperse sa mga magsasaka sa Kidapawan na nanghingi lang ng bigas. Mukha mo mandar ang kalibugan ng isang taxi driver. Nako, si Mamang Chuper kasi, kinambyo ang etits habang namamasada sa kalsada. Narito ang report. Natroma ang 17 anyos na dalagang ito dahil lang sa pagsakay sa taxi. Ang driver daw kasi, pinabebe-wave ang kanyang etits. Sumakay ang biktima at kanyang dalawang kaklase mula sa kanilang school sa Katipunan. Sa harap daw siya umupo. Sige, Iha, ikaw na po magkwento. Nung nasa Commonwealth na kami, dun ko na nakita yung ginagawa niya. Nakalabas na yung kanyang private part. Tapos nakatitig lang siya sa akin nun. Such an admirer of beauty. Nakilalang driver si Raul Lumindilla ng RLC Uber Cabs. Ang nakakakilig na depensa niya, nawiwiwi lang daw siya dahil meron siyang UTI. Kasi masakit na yung zipper. Nung inayos ko, sakto naman pong nakita niya siguro, kung nakita niya man. Kasi masakit na po yung garter ng brief po. Ang ina ng dalagita, nag-beast mode. Ano yan? Pati mic ng TV5, napagdiskitahan. Hinamon pa niya ang driver. Ilabas mo ngayon yung utin mo dyan. Ano ka? Tarantado ka? Ilabas mo ngayon! Posibleng matanggalan ng lisensya ang driver. Nagsorry na ito pero desidido pa rin ang mga magulang ng biktima na magsampa ng kaso. Kailangan niya maglabas ng batutoy niya pag may UTI siya. Itutuloy kong kaso. Pwede lang, taltalin ko na yan ngayon. Basta driver, hindi lang sweet lover. Naglalabas din ng tite kapag masakit ang garter. Maaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Meron bang room for benefit of the doubt? Yung depensa nga, may UTI, baka syempre hindi komportable. Kasi nasa likod, di ba? Ang sabi ng anak daw, meron daw laging baon na bote kasi nga naiihi. Pero pwede naman itabi yun, di ba? Ano, iihi ka sa harap ng pasahero mo? O dapat, warningin mo na yung mga pasahero na medyo kakambyo ko yung titi ko, ah. Medyo huwag kayo maguhulantang dahil May UTI may ako. UTI ako. Basta huwag niyong ilabas yung bird niyo pagka nagdadrive. Oo, masama yun. Mula sa nag-iinit na taxi driver, alamin naman natin kung magiging hot pa rin ang ating weather, kasama siyempre ang nag-iisang eksperto ng paasa, Pasok Ipag Bea. Isang nag-aalab at umaapoy na araw mga kampon ng kamangmangan. Narito na ang mainit-init na ulat panahon na kasing bad trip ng nararamdaman ko ngayon. Dahil opisyal nang dineklara ng Pag-asa na summer na, huwag nang magtaka sa papainit ng mga susunod na araw. Abay natural, mainit, summer. Kaya simulan na natin ang pagrereklamo tungkol sa panahon at isisi nyo na rin to
kay Pinoy. Hula ko ay aabot sa 52 degrees Celsius this week ang antas ng temperatura sa buong bansa. Maliban na lamang sa mga sadyang malamig na lugar tulad ng mga mall, mga motel at ang puso ng inaabangan mong wala ka naman kapag-pag-asa. Kaya tahan na kilikili, tahan na mga tol, tahan na beya, kahit nanakaw cellphone mo. Oy, panoorin nyo to. Oh. Yan, nagwe-withdraw lang ako. Ninakawan pa ako. Di ba kayo naawa sa akin, ate? So baka may nakakakilala naman sa inyo sa mga dalawang ating yan na nagpasimple ng kuha ng cellphone ko. Kilala nyo ba? Mga sira-ulong yan? Hindi, okay. Mabait ako, mabait. Balik nyo na, please. Babayaran ko kayo. Bigyan ko kayo ng 5,000! Balik nyo na! Balik nyo na, siguro na. Maawa kayo sa akin. Ay nako, para matuwa naman ako ng konti, manood kayo ng Barangay Utakan sa Sunday, 9 p.m. po yan sa TV5. Balik sa inyo mga kalabot ng hardware store. Suntukan na to, suntukan na mga te. Ang lungkot naman nun. Kung sino man ang bibili ng phone na yun, hindi nyo rin yan mapapakinabangan. May safety feature yan. Tsaka ito yung serial number. Hindi na... Andiyan yung serial bubuksan number yan. ng telepono. Huwag niyong bibilin yan. Silver na iPhone 6s. Bigyan natin ng sumpa pag hindi binili. Oh, sige, Oo, sumpahan natin. mamamatay. Yung mga nagnakaw ng cellphone ni Bea. Masama ba masyado? Hindi, lahat naman tayo mamatay. Kailangan mas specific. Agad. Oo. Bigyan mo ng time frame. Magkakaroon ng hadhad. 30 days. Masasagasaan sila. 30 days mula sa pagkakapanood na to. Mga aksidente. Oo. Grabe ka naman, baka naman nangangailangan lang yun. Babaan mo na konti. Babalik kaya nga Babaan mo may na 30 days konti. eh. 30 days pagkapanood nito, may 30 days siya para isole. Kung hindi niya sinole, mamamatay siya. Basta, balik nyo. Oh, June, basa. Okay, isang buwan na lang eleksyon na. Kaya naman, lalo nyo nang dapat pag-isipan ang mga iboboto nyo. Gusto nyo pa ba ng tulong dahil mga tamad kayo mag-research? Narito na ang batikan sa pagkilatis at mas malupit pa kay Larry King sa pag-i-interview. Walang iba kung hindi si Ginoong Generoso Kupal ng Bohol. Ito na ang Kupal's Test! Magandang araw mga kakupal. Narito muli ang isang episode ng walang kimi, walang pautot at walang kabang interview sa mga nagnanais na maging pinuno ng ating bansa. Ito ang Kupal Test. Ngayong linggo, makasama natin ang dating hipi ng PNP Special Action Force at tumatakbong senador na si Ginoong Hitolio Napiñas. Sir, unang tanong, ano ang top 3 na advokasya mo sa pagtakbo bilang isang senador? Maraming salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon. Unang-una, ayusin natin yung kalagayan ng peace and order, security and justice ng Pilipinas. Magagawa natin ito sa pamamaraan na i-modernize or isaayos natin yung criminal justice system na tinatawag. Ang number 2 is education para sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga mahihirap. At pangatlo, yung food sufficiency sana ng ating mga kababayan, buong Pilipinas. Hindi pwede na mag-depend na lang tayo na mag-depend na umaangkat ng bigas or anuman na kinakain natin sa ibang bansa. Ano ang natutunan mo sa Mama Sapano Encounter na dadalhin mo sa Senado? Yung kooperasyon ng bawat isa, but there are also limits yung cooperation na yun, especially sa special operations. Yun lang, titingnan natin yung ibang kasamahan natin, pag-aralan. Ang naging pagkakamali ko siguro doon, nung sinabi nilang mga kasamahan natin na nagplano, kasama na yung Pangulo, kasama si Jan Purisima, sabi niya, ako nang bahala doon sa AFP, hindi naman pala naayos. All the while, noong nagprepresent ako sa operation, nandiyan ang Pangulo, alam niya. Siyempre, ang expectation mo, lahat ng hihingin mo, ibibigay. But then, hindi na ibigay. Yun ang isang natutunan ko, na dapat talaga, huwag tayong magtitiwala na nariyan na, pag-aralan mabuti para maihanda pa yung iba na contingency plans tungkol dyan. Medyo dihado ka kumpara sa mga mas kilalang senatoriable. Ano sa tingin mo ang bintahe mo sa kanila? Nakita nila yung pagkatao ng isang opisyal na may commitment. And nandyan yung sinatawag na integrity na nakita ng taong bayan na during the investigation ng Mama Sapano, tumayo ako dyan. Yes, At tinayuan ko, naging solid and naging consistent ako. Na even to the point na, yung nga sabi nila, Pangulo na yung nababangga ko. It's not about tapang, it's not about, but it's about yung magsasabi ng totoo at yung para sa kabutihan at para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kumbaga,
yung passion natin sa pagtatrabaho at pagsiservisyo ng bayan nandiyan. Ang pinakahuli, sir, narito ang aking couple question. Pero ibubulong ko na lang sa'yo, sir. At dapat yung sagot mo rin, pabulong. At dahil dyan, pasado ka na sa couple test, sir. Thank you. Maraming salamat. Salamat. Nag-dominate Ochoa. Mamaya na yan. Time check muna tayo. Mga bayaw, tama na internet, aral na muna. Nag-dominate Ochoa si Manny Pacquiao sa kanilang ikalawang laban ni Timothy Bradley. Dominate. Pero, magawa kaya niya ulit ito sa kanilang bakbakan sa linggo. Alamin natin mula sa mukhang boksingero na eksperto sa paghigop ng lakas. Narito na si Bart para sa balls. How are you mga kalampungan? Sa linggo na aking kinabangin katong laban ni na Papa Manny Pacquiao at Papa Timothy Bradley. Siguradong magbabasagan ng mukha sa ring. Naalala ko tuloy yung sabi sa akin ng dati kong jowa na babasagin niya yung mukha ko kapag nagpusa ko ng picture namin sa Facebook. Si Pacman nasa huling yugto na ng kanyang training camp sa Wildcard Gym sa Los Angeles. Suntok dito, suntok doon, pawis dito, pawis doon. Sigurado ang baho na ng brief niya, no? Giit ng pambansang kamao. Ito ang kanyang huling laban, pero ang kwento ng kanyang mga trainer at si sparring mate, marami pa siyang ibubuga. Mabilis at maliksi pa rin daw siya, kaya pwedeng ipagliban muna ang kanyang retirement. Tabla sina Pacman at Bradley sa kanilang match-up. Matapos madaya sa una ng laban, ginubag ni Papa Manny si Papa Timothy sa alang rematch noong 2014. Pero mas matinding Desert Storm daw ang makita ngayon. Narinig ko na yan. Nagpapatuwa lang siguro si Bradley. Palibhasi kasi kalbo siya. Good luck, Pacman. Sana hindi ka pa mag-retire para pwede pa rin matupad ang pangarap kong maging rounder. Back to you, boys. I love you. Oh, good luck na lang. Uy, Sana manalo si Pacman, ano? Saan? Sa Senado? Boxing muna. Alam nyo, sabi ng mga coach nila, ang laro daw ni Pacquiao ngayon, parang pang 20 anyos. Pwede pa raw lumaban ng mga 5. Siguro mas maganda na mag-boxing na lang siya kaysa maging senador, di ba? Binigbigyan na nga natin siya kumantay, no? Oo. Sobra na yan. Okay na siguro yun. Okay na si Lito Lapid. Dahil di kami himpilan ng kamagmangan. Ay, teka lang, sandali. Bakit? Ano? Time check na naman? News brief. Bota po, bawal ang akatin. Buntok ng susundalaga, pwede pa. Dahil hindi kami himpilan ng kamangmangan, ito na ang isa namang kaalaman na ibabahagi namin sa inyo mula sa ating Trivia Girl. Mga bayaw, alam nyo ba na ang Mount Apo ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas? May taas itong 9,692 feet above the sea level. Mayroon ding mahigit 272 uri ng ibon na matatagpuan dito, kabilang na ang Philippine Eagle. Ang galing talaga ng trivia na yun. Husay. Galing. Dahil ko natutunan. At syempre, kaugnay niyan, makakasama natin ngayong araw ang mga dakilang tagapanhik ng mga bundok. Aba? Tagapanhik. Nakakita nila ang bundok ng Susong Dalaga sa Batangas. Uy. Eto na po sila, ang UP Mountaineers Club. Mountaineers. Meron kasi silang sasabihin tungkol dun sa nangyayari sa Mount Apo. Meron kasing Mga safe practice, no? Mga mountaineers. Okay, sige. Kasi di ba ang suspect doon ay may naiwan daw. Bonfire. Bonfire. Mga nag-bonfire doon. So ano bang mga safety tips na pwede niyong maibahagi sa amin? Isa sa mga principle sa LNT ay i-minimize yung campfire impact na, ayun nga, isa sa mga tinuturong major reasons doon sa nangyari sa Apo. So, kami sa UP Mountaineers, hanggat kaya namin na gumamit ng stove, yun na lang yung gamitin. Mas safe pa yun. Okay, yun yung unang tip. Ano pangalawa? Misconception usually kasi pag nakita niyo yung pag mga umakit ang bundok, kala nyo pagpunta nyo, akit na lang kayo diretso. Pero ngayon, lalo na sa local tourism, very organized na siya. So bago umakyat, kailangan nyo muna mag-register. Magparehistro kayo. Rehistro kayo sa mga local barangay. Napaka-importante po yan kasi lalo na pag-akit kayo, may nangyari sa inyo. At least Alam, na may umakit. madali kayong ma-rescue. Kayo ba nagdadala pa ng arinola? Ay, yan. Pakita mo nga, Lore. Dala mo yung ano. Yan. Naghuhukay kami. Ano to? Kanya-kanyang hukay. Cut hole yung tawag namin. Got hole. Gano'ng kalalim ang rekomendado? 6 inches. Pang-ebak.
Hindi malungkot yung pag-hukay mo, may laman na pala yung lupa. Kailangan nyo markahan para... Anong marka? Usually, pag gumagamit ka ng biodegradable na wala. Cross daw. X. Minilibing eh, no? Nagdadalang tae. Lapida. Salamat, UP Mountaineers! Ingat! Thank you. Bias. Yan ang tawag sa amin ng mapanghusgang lipunan ng social media. Kaya naman sa ngalan ng balansing pamamahayag Yun, no? at demokrasya, Oo. narito ang ating bagong segmento. May bago tayong segment? Oo, ang pangalan yung nito segment ay Bagong Lipunan. Hello mga patay gutom na punks! Maligayang pagbati sa ngalan ng bagong lipunan. Malungkot ang nangyari sa Kidapawan. Bakit nga ba nagkaroon ng shortage ng bigas? Hindi nangyari yan nung panahon ni Marcos. Walang climate change at El Nino nung panahon ni Marcos. Walang nagugutom na magsasaka sa ilalim ng best president ever na walang kahit isang pinapatay. Si Marcos, tunay na kaibigan ng mga magkasaka. Noong 1973, sa ilalim ng programa niyang Masagana 99 ay inilunsad niya ang tinatawag na Green Revolution. Pumipiyok pa ako, sandali. Isipin nyo, 99 na sako ng bigas galing sa 1 hektarya. Tangina! Yan ang food sufficiency. At noong 1973 ay sinimulan ni Marcos ang Coco Levy Fund, pondong mula sa buwis sa kopra para sa kapakanan ng mga magkasaka. Pinamunuan nito ng napakabait na si Boss Danding Coangco. Hindi yan kaya ng mga akino nyo na walang ginawa kundi mangmasakew ng mga manglulupa. Yan ang hindi alam ng ang Noitards at mga bayaring Yellow Army. Mga mangmang, subukan nyo kasi mag-research, mga hindot. Magkano ba binayad sa inyo Kung hindi nangyari ang kalokohang people power, dapat mas mayaman pa tayo sa Singapore ngayon. Imbis na manira kayo na manira sa isang dakilang pamilya na inaapi-api na kasaysayan, magbasa at imulat ang inyong mga mata sa katotohanan. Never again, mga ulul. Dapat once again. Marcos pa rin. BBM! Matindi. Pinapakita pala talaga dyan talino ni Bongbong, no? Naku, ang likot ng batang ito. Alam niya kung tinan mo yung buwan, kung ilan yung Ba, ilang matindi. araw ang meron sa isang buwan. Alam niya eh. It's 1 month. Sir, there are 7 months with 31 days. You're good. You're good Wow. compared to these Wow. idiots. Sinabi talaga ng pare yun? You're good. Compared to these idiots. Idiots Napakabayas. talaga yung mga Napakaganda talaga ng comics na yan. Matindi yan. Okay ang comics na yan, pero mas okay itong sa gitna ng unos. Sa gitna ng ano? Ng ungas? Unos! Ano ba yung kwento niyang gitna ng unos na yan? Ito yung mga ginawa ni Secretary nung dumating yung Yolanda. Alam mo, hindi naman magpapahuli yung Bayaw Party List dyan. Meron din gumawa ng comics ng tungkol sa buhay naman ni Bayaw. Ayan, oh. Bayaw muna, bago sarili. Ayan, oh. Kita mo, ito, impyerno to. Hinihaon ko sa impyerno ang mamayang Pilipino. Nangangampanya ka sa impyerno Hanggang sa impyerno ba naman? Andyan ang constituents mo. Andyan, ayan, oh. Parang ito yung bida sa MNL 143 no? Si ano? Alan Paule. Salamat sa libreng wifi, Bayaw. Bayaw, ang sarap mong libreng NFA rice. Sumaban si Bayaw laban sa mga Hapon para sa inyo. Oo ba yan? Totoo yan. Kaungasan yan. Papaniwala ka sa mga Alam mo comics. yung opening yan, yung parang yung... Kay Moises. Yung bata, pinanganak, may bigote. Sabi ng mga taong bayan, salot. Pinaahon ng magulang niyang totoo sa kanal. Ilog Pasig. Sa kanal. May nakapulot. Ayun, oh. Yung nagpalaki sa kanya. Podohan natin to, buuin natin to kung sa ang ganda eh. Ang gumawa niyan, ang nag-drawing Ang niyan, gumawa niyan, Yung gumawa nito. Sa gitna ng unos. Oo, kasi Huwag mong inamin niya na hindi niya naman talaga Huwag gusutin. susuportahan niya. Trabaho Etong si Bayaw talaga ang susuportahan niya. Alright, 1, 2, 3, 4, 5. Pasadahan na po natin ang ating top 5 sa kabanatang ito. Sa numero 5, ang duet nila Abby Binay at ang tatay niyang si Jejomar sa kick-off rally nila sa Makati. Mananatili ka dito sa aking puso.
Sapat na bang mahalin lang kita? Yung writer natin. Haba na. Yung writer natin, bayad ng writer Paul natin. Padua, ano yan? Bina yan. Inaayos yan, ano? Oh, haba ng exposure, tingnan mo. Phil Ren. Napunta dyan kay Paul May Padua. kondo yan, si Paul Padua sa Ay! Makati. Okay, palakpakan natin ulit yung kanta nila. Speaking of kantahan, bakit kaya ayaw ni Pangulong Noynoy Aquino na kumanta sa kanyang pagharap sa mga taga-Caloocan? Pero dahil ay pagmamalaki namin yung baha, hindi na raw ho problema dito sa Caloocan, hindi na ho kakanta at baka masubukan pa yung claim na yan. Alam mo, sa kaso ni Pinoy, no? Yung kanyang victory party, kumanta siya ng Estudyante Blues. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako Yun ang na lagi yun. may kasalanan. Lagi kasi siya Tingnan mo yung nasisisi. nangyari. Tingnan mo, yun na yun. So ano dapat ang kantahin ng susunod na Sa Pangulo? Quezon, Yun! Quezon, Paano kita mapapasalamatan? Yung mga ganyan. Hindi ba dapat mga mas victory na pangalan, mas nakanta na? Ako ang nagwagi. Yan, mga ganyan. Pero ang taas yun eh. Oo, okay, my way. Alive. Dapat ganyan. Ano ba yun? Ay, ba yan? Ganyan to. Victory. Victory. Sa numero 3, ang pang-rockstar na attitude sa kampanya ni presidential candidate Grace Poe. Joke lang ulit, si Mar Rojas pala. Love you! Love you! Love you! Love you! Malamang si Corina yung sumigaw nun. Love you. Love you. Yung sinisigawan, love you. Mamahalan sila eh. Sa numero 2, ang tawag ni Isko Moreno kay Attorney Lorna Capunan. Napakinggan ninyo yung aking ex-girlfriend. Ang babaeng kinapon. Attorney Capunan. Ang ganda, ang witty. Ang witty nun, ganda. Pinag-isipan niya yun. Ang babae kinapon. Okay, at ang nanguna sa ating top 5, ang kapartido ni Mar Rojas sa Cebu at number 47 pa sa Balota. Ito siya. Titing tumulak. Titing tumulak. Titing. Oh, sa amin kasi sa Cebu, wala namang ibig sabihin yung titing. Baka si Renante siya. Parang ano rin yun, parang kupal. Sa Bohol, wala naman. Yung Imperial Manila lang naman yung Titing tumulak. Ano ba nangyari dyan? Dahil tinanggal ba siya Isa sa... siya sa anim na na-expel sa Liberal Party. Dahil sa pangalan niya, titing tumulak. Hindi naman yata. Hindi Tinanggal naman siya. Grabe naman Ano talaga nangyari? yung LP na yan. Pangalan lang. Wala namang Bakit ako ibig sabihin. sinisisi mo? yung ganyan. Membro ba ako niyan? Teka muna, bakit ba natin dinidimo na si Titing sa pangalan niya? Dick, si Dick Gordon nga, nanalo pa Oh, sila. diba? ipasok Ipasok si si Dick. Oo, di ba? Tsaka pinagtatabanan niyo yung pangalan niya eh. Oo nga. Di ba? O, anong Titing masama doon tumulak. doon? Kaya nga. Pag ikaw nagkaanak ka ng pangalawa, pangalan mo ng Titing sa Python. Titing sa... Produkto ng titing sa Bayton. Titing, may bigote. Titing. Sa Python. Pag nagkaanak si Hiner, titing kupal. Pwede. Ang ganda. Sa puntong ito mga kapatid, ay paligayahin po natin ang ating mga sarili sa pagtawag sa ating Trivia Girl sa edisyong ito mga kapatid. Yan. Magbigay po tayo ng napakainit na pagtanggap kay Binibining Hiyori Lova. Yan! Tuwan-tuwa na naman ang mga nag-i-internet. Bakit ba Yori pangalan mo? Balita ko, ikaw daw ay may dugong Hapon. Doon lang ako pinanganak. Saan ka pinanganak doon? Osaka. Sa Osaka. Mahilig ka din ba sa Japanese foods? Sobra. Sobra. Talaga, anong Japanese food ang paborito mo? Tuna sashimi. Banana Q. Banana Q. Tuna sashimi. Meron daw bang ibig sabihin ng pangalan mo? Ano rin ibig sabihin ng Yori? Hindi ko alam ibig sabihin ng Yori. yung ano mo. Hoy! Ito, nasa screen niyo po ang tinitignan ni Direk RA na picture. Anong iniisip mo nung nakaposing ka na ganyan? Wala. Photographer na yan. Ano lang? Hindi kasi summer, mainit. Ingat kayo sa Walang mga electric photographer. fan, no? Walang electric fan yung time na yan, di ba? Uy, balita ko raw, magaling ka mag-work, Yori. Totoo ba yun? Naging champion ako nung 2014. May contest ba yan? Dut-dutan. Dut-dutan! Ikaw ba na dut-dut ka na? Hindi, ibig sabihin yung tattoo. Wala naman nakikita ang baka tattoo may eh. meron tattoo yan sa likod na Wala. dinut-dut ng mga ink, mga ganun. Bakuna. So wala kang tattoo kahit isang bahagi ng katawan mo? Wala. Patunayan mo nga. Wait lang. Ay!
Okay, palakpakan po natin, Palakpakan natin si Yuri. Yuri Lova. Ako po, si Neroso Kupal. Matapang na si Kyo, matapang din na komentarista. May mga taong ipinanganak na kupal. May mga taong namang naging kupal. Kadalasan dahil sa kalasingan sa kapangyarihan. Pero ang pinakakupal sa lahat na kamag-anak talaga ng bulbul ni Satanas ay yung mga taong ipinagtanggol pa ang pambabaril ng mga pulis sa mga magsasaka sa Kidapawan noong isang linggo. Parang mga kuyukot ng gorilya sa pagpanik ang mga dilaw ng galamay ng propagandista ng palasyo sa pagtanggol sa nangyayari. Pero kailan may walang excuse na pumatay ang kahit sino ng mga hindi armadong sibilyan. O ano ngayon kung may mga makakaliwang nasa likod ng pag-organisa? Pwede nyo na silang barilin? Sino ba ang teacher nyo sa pagpopulis? Si Huberto Palparan? Pero hindi nyo ba minamalit ang talino at kaisipan ng mga magsasaka? Ano na lang ba ang dapat gawin nila? Tumunganga na lang at mamamatay na may langaw ang nanunuyong bunganga? Magrally ba sila kung may kinakain? Ito lang ang malinaw dyan. May mga magsasakang nagugutom na nga, pinatay nyo pa. Yung iba, nakaluhod pa. Mga na nyo. At yan ang sana ng mga edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito po ang programa para sa mga mangmang utak biya na mapanghusgang lipunan ng social media. Sa ngalan ni Lord de Vera, R.A. Rivera, Jun Sabayton, Bea, Bart, Epe, Kupal, si Yuri. Siyempre, palapakan na si Yuri. Ako po si Ramon Bautista. Walang kokontra sa... Titing Timulak!